Maraming ang mga fans ang nagulat matapos lumabas ang clip or ang video interview ng CEO ng Summer Sonic na si Naoki Shimizu. Kung saan siya mismo ang nagsabi na siya ay personal na pumunta sa Pilipinas upang mapanood mismo ang SB19 kung nararapat ba silang ma-invite or mag-perform sa Summer Sonic. Marami po ang nagulat ng mga fans dahil tahimik po talaga ang SB19 at ang reaksyon nila ay ganito. Napasabi na nga lang po ang mga fans ng kayo talaga SB19. Kung hindi lang umawit si Ginoong SSCEO sa panayam sa kanya, hindi namin malalaman yung kwento kung paano yung pagtagos ninyo sa mundo ng SS or Summer Sonic. Our humble boys. Samantala na i-connect naman ng mga fans ang kantang Visa sa nangyari nga pong ito. Say nila, teka lang, di naman kailangan pang ito'y ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang people ang umawit ng mundong ating tinagusan. Yan po ang kanta ng SB19 na Visa na kung saan ay may clue na sa kanila nga pong mga darating pang event at international po ito. After ng Visa, may revelasyon na sila ay magpe-perform sa Lollapalooza, and after that, ang Summer Sonic naman ang naging revelasyon na pag-perform nila. At ang nakakagulat pa rito ay ang personal na pagpunta ng CEO ng Summer Sonic na si Naoki Shimizu. Personal na pumunta sa Pilipinas, nanood ng simula at wakas kick-off sa Philippine Arena at pagkatapos ay nagdesisyong ibukang SB19. Ibig sabihin, hindi ito simpleng application o regular label submission lang. Parang direct endorsement mismo mula sa CEO ng festival matapos niyang makita ng personal ang live performance quality ng SB19, production value ng SB19, crowd impact at ang lakas ng 18 ang fan ng SB19. Tungkol naman sa pagkakalagay nila sa Pacific Stage, maraming fans ang nagulat dahil hindi ito maliit na placement. Sa Summer Sonic, mahalaga ang stage assignment dahil indikasyon ito kung gaano kalaki ang tiwala ng organizers sa hatak at performance ng artist. Kaya para sa maraming observers, malaking statement ang paglalagay sa kanila roon bilang isang Filipino act. Posible ring naging maingat ang SB19 noon dahil may confidentiality habang hindi pa finalize ang lineup. Dahil una, hindi talaga ugali ng SB19 na ipagyabang pa ito. Kaya naman mas naging impactful ngayon na sina Roslyn Pineda at Naoki Shimizu mismo ang nagkwento para sa fans, parang external validation ito na. Hindi sila basta isinama lang, pinuntahan sila, pinanood sila at pinili sila. Samantala, sa nasabing post ay narito naman ang naging reaksyon ng mga fans. Say nila, tama, wala sa bokabularyo nila ang yabang, tunay na mabuting tao at humble ang SB19. The best talaga sila, walang kapares. Now we know the meaning of Visa na song nila. Talagang sa mga linya ng awitin nila, need mong maging sharp para mapagtagni-tagni ang mga kaganapan eh. Kaya pinagpala dahil sobrang humble. SB19 is one of those few types of people who don't want to brag and don't want to let people know about important things. And big accomplishment won't come out of their mouths because they were raised by their own families who is humble and grounded. Say naman ng isa pang fan na hindi balahibo ko sa lyrics ng Visa pa nga swak na swak. Ang mga SB19 hindi mayabang pero dahil proud 18 kami na ang magyayabang. Sampal sa mga nagbubulag-bulagan. Hashtag SB19 sa kalam. Mas masakit at malaki ang impact pag sa ibang tao or unexpected na taong magagaling ang kanilang story or manggagaling ang kanilang story. Sobrang lakas ng clapback na parang sinampal ng real talk. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.